Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At muli, ako si John Carandang, ang isang psychologist para sa ating usapang lalaki ngayong buwan ng Marso. Alam naman natin na kapag sumasapit ang Marso, may napakahalagang okasyon na nagaganap sa ating simbahan. Una, ito'y panahon ng Kwaresma. No? At paminsan, tumatapat din sa mahal na araw. At higit sa lahat, yung isang mahalagang okasyon din, tatlong okasyon pala. Yung isa naman ay March 25, ay solemnity of the Annunciation. And then, yung pinaka-isa pa ay yung solemnity the feast of Saint Joseph. Okay? The solemn feast of Saint Joseph. At alam naman natin ang usapang lalaki ay nabuo dahil sa hangaring mapapagbigay aral sa ating mga kalalakihan, lalo na mga ama, ang haligi ng tahanan, sa patnubay at halimbawa ni San Jose, na esposo ni Maria, amahan ni Jesucristo, at ating at manggagawa, no? Patron ng ating simbahan. Ngayon, nais kong bigyang tampok ang mahalagang yugto o katangian ni San Jose in relation to psychology, the psychology of prayer, na kung saan alam natin, makikita natin sa mga buhay ni San Jose o sa banal na kasulatan na halos walang binanggit o wala talagang binabanggit o sinabi si San Jose na kataga. Marahil kung merong quote sikat si San Jose, period lang yan. Pero isa sa mga hindi natin ikaiila na ang isa sa mga halimbawa o katangian ni San Jose ay ang pagiging prayerful. Yung masidhi niyang yung kanyang desire na manalangin o kanyang prayer life na minsan kung titingnan natin, ako personally, struggle sa akin to kasi para bang sa edad ko bang 46, nabigay ko bigla yung aking age. Gano'n na ba kalalim yung buhay panalangin ko bilang isang psikologista o psychologist at bilang isang Franciscanong secular. Medyo struggle, medyo pinipilit na maging tapat sa buhay panalangin. Pero kung titingnan ko, meron palang magandang dulot din sa ating mental health ang panalangin. Kumbaga di niyo po ikaiila na sabi sa siyensya, maraming pag-aaral na ano ang benefits ng prayer sa ating physical and mental health. Prayer, ano man nating relihiyon, pero alam ko naman, halos lahat naman tayo dito ay Katoliko, pero anumang relihiyon, napakahalaga ng panalangin. Subalit, hindi natin naiisip na minsan pala, meron rin palang, aside from spiritual benefits ng panalangin, na lalo lumalalim ang ating ugnayan sa medikha, sa mga Kristiyano sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Meron din pala itong physical and mental health benefits. Pero since ako po ay isang psychologist, so magpo-focus tayo dito sa psychological benefits ng prayer. At titingnan natin kung paano ba natin maiuugnay yung katangian ni San Jose sa buhay panalangin at sa the psychology of prayer. Okay?
Itong session po natin ngayon ay pagbibigay parangal to Saint Joseph as one of our patron saints, no? And patron saint of the Universal Church. Kasi to be honest, malaking role din si Saint Joseph sa simbahan eh. Kumbaga sa salvation history, kung tutuluyan diniborsyo ni San Jose si Maria, iniwanan si Maria, maaaring mamatay si Maria sa stone to death, maaaring hindi maisilang yung bata. Kasi nga, iskandalo yun noong panahon nun, batay sa aking kaalaman. Pero dahil sa kanyang masiting panalangin, marahil, ako'y naniniwala, it is a grace from God. And if it is grace from God, there must be something good, no? May magandang dulot yun, no? Ito'y puro maganda. So therefore, ano yung magandang dulot ng prayer sa atin bilang isang individual? Okay? Nais kong ibahagi sa inyo ang the psychology of prayer. Okay? Ang inyong abang lingkod, muli si John Cadis Carandang, isang psychologist at isang Franciscan secular brother mula sa Carandang Institute Mental Health Services. So, bago tayo magsimula ng ating diskusyon, nais kong anyayahan ko kayo sa isang panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Glorious Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure, humble, charitable mind and perfect resignation to the divine will. Be my guide, Father, and model true life, that I may merit to die as you did in the arms of Jesus and Mary. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Nais kong ibahagi kung bakit ako nagsimula sa panalangin kay St. Joseph. Sapagkat ang panalangin ito ang pinakamahalaga. Mayroon siyang special na pagkakahulugan why this prayer is being recited, no? Kasi this prayer, I learned this prayer or regular, I say this prayer since 1995 when I entered in the seminary. And since then, every time I visited the church and pag nakakita ko ng image ni St. Joseph, I pray this prayer and I find something that is unusual. Para bang nagkakaroon ng kasagutan ang panalangin ko. Para bang nakakaramdam ako ng peace, nakakaramdam ako ng somehow relaxation. Somehow. Maybe because St. Joseph plays an important role because he's the foster father of Jesus. So he's a father to all of us, a spiritual father. So I just want to share with this prayer, kung pwede screenshot nito, this prayer, so that since every time na makikita niyo yung image ni St. Joseph or every time na meron kayong gustong itanong o kasagutan at nais ninyong itanong to, ipanalangin kayo ni St. Joseph, I think this is one of the most beautiful prayer to St. Joseph. Okay, so let's proceed. So, nais St. Joseph as a prayerful man. Just want you to give just insight kung bakit naging prayerful man si St. Joseph. One of the article from the angelusnews.com, it says that the Carthusian spiritual writer Ludolf of Saxony, who is revered as who did more than anybody else to prepare the way for the flowering of devotion to St. Joseph, Henry Rodet from the Society of Jesus reflects on how St. Joseph's action were the fruit of his contemplation. He said that
Joseph was not willing to lead Mary into his home to live with him because he felt unworthy to her, okay, companion on account of the excellence of the mystery. So, probably, sa buhay ni San Jose, Saint Joseph had read yung Isaiah 7:14. It says that, behold, a virgin shall conceive. And he believed that this was true of Mary. For this reason, he wanted to humble himself before such praise. In other words, because of that passage that he probably nabasa ni Saint Joseph from Isaiah chapter 7 verse 14, para sa kanya, it is his mission. Sa kakapanalangin niya, it is his mission para sa kanya. Okay? So, he wanted to humble himself before such grace kasi alam niya sa sarili niya, he is not worthy. He's just a carpenter, di ba? Parang, ano naman. Pero dahil sa kanyang pagiging prayerful, he was able to discern the plan of God. He was able to respond to the call of God to be the foster father of Jesus. Napakaganda kasi minsan sa ating buhay, we tend no, we tend not to we tend to seek answers. Why these things happen? Bakit nawala? Bakit nagkagulo-gulo buhay ko? Bakit nasira ang buhay ko? Ano ba ang gusto kong mangyari sa aking buhay? We tend to question everything, and we tend to seek answers to in all the questions that we have. Pero one thing na nakalimutan natin is to take pause. To take a pause so that we tapos and to pray. Kasi minsan doon sa katahimikan ng ating buhay tulad ni San Jose, wala siyang binanggit pero for sure sa kanyang contemplation at meditation, mas lalo niya naintindihan na kaya pala dapat panindigan ko na maging si Maria sapagkat ito ang nasasaad sa banal na kasulatan. And I really wanted to guys, my dear friends, to contemplate ilang beses tayong nanahimik. At kailan tayo huling nanahimik para i-discern kung ano ba plano ng Diyos. Minsan kasi sa sobrang gulo ng buhay natin, hindi na natin naiintindihan bakit ang mga bagay nito ay nangyayari. At para bang tila bagang walang kasagutan. Marahil meron. Hindi lang tayo marunong makinig at hindi lang natin siguro lubos na naunawaan kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Subalit, meron palang 6 na lessons of prayer para sa akin. Again, ito'y tatak John na gusto kong i-spell out si Joseph. Sa panalangin kasi, okay, nakikita natin na meron din pala itong benefits, spiritual benefits, no? In a way. Okay? Doon muna tayo sa spiritual benefits. Ano ba yung 6 na lessons ng isang panalangin? Bakit ba kailangan natin manalangin? O ano ba yung aral o dulot nito? At saan ba mapupunta to? Ano ang ating output? Okay? First, letter J, to teach us to be just. In prayer, pag ikaw ay nananalangin or may araw na malalim ang iyong buhay panalangin, napagtatanto mo, nadidiscern mo kung ano ang nararapat sa isa at mabigyan ng hustisya ang isa. Halimbawa, kapag ikaw ay ama o ina at ang anak mo ay nag-aaway, marahil isa sa inyo kakampihan yung isa kahit na alam nyo mali sapagkat sasabihin nyo, alam mo namang matanda ang ate mo, matanda sa sayo, papatulan mo,
Or pwede mo sabihin, alam mo namang mas bata ito, papatulan mo. Minsan ang mga bata nakakaramdam ng, ano ba to, selos. Kasi hindi nagiging just, makatuwiran, okay, ang mga magulang nila. Pero kung ikaw ay may buhay panalangin bilang isang magulang, marahil alam mo ang nararapat na parusa sa mga taong nagkasala, lalo na sa iyong anak. Kaya nga minsan, bakit ang mga parent hindi makapag-decide ng tamang parusa or pagdidisiplina sa mga anak? Sapagkat hindi sila just. Kulang pa. Kulang pa siguro ang buhay panalangin nila. Kasi sa buhay panalangin, tuturuan ka maging just. Okay? Sabi nga ng isang, if you want peace, work for justice. Kung gusto mo ng katahimikan sa buhay, sa bahay, kapayapaan sa loob ng pamamahay, sa tahanan mo, gumawa ka ng makatarungan. So, justice. Another lesson of prayer is to teach us to be obedient like Jesus, Mary, and Joseph to the will of God. Marahil, naiinis din tayo sa ating mga anak na bakit hindi sila masunurin. Bakit ba tila baga lahat na yata ng ginawa mo ay hindi sumasang-ayon ng, ng tadhana sa tadhana. Sabagit dahil hindi marahil kulang pa yung pagkakilala mo sa Diyos at hindi tayo nagiging bukas sa pagsunod sa Diyos. Alam mo, nung sa seminary, isang bagay na struggle ako is obedience. The vow of obedience. Pagpa-practice, hanggat wala pa akong vow, pero yung practicing na hinahanda kami para i-practice ang vow of obedience. Sapagkat minsan hindi ko naiintindihan kung bakit ko kailangan gawin yun. Subalit, dadapat gapat. Kapag ikaw ay malalim ang iyong buhay panalangin, mas napagtatanto mo na ito muna ay maging kalooban ng Diyos. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Tulad ni Jesus, Maria at ni Jose. Alam mo, kung hindi siguro naging masunurin si Maria at si Jose, wala si Jesus. Marahil, I don't know. No? Marahil kung hindi naging masunurin si Jesus, hindi, at sasabihin niya, tumakas si Jesus sa Garden of Gethsemane, no? Nagtago sa mga uhuli sa kanya. Hindi siya naging bukas sa kalooban ng Ama. Marahil wala tayong kaligtasan. Pero dahil sila yung mataas, malalim ang kanilang panalangin, buhay panalangin, na isa katuparan ang kalooban ng Diyos. Ganyan din tayo. Kung sa tingin mo nahihirapan ka kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa iyo bilang isang magulang, bilang isang negosyante, bilang isang ama, ina, anak, profesional, marahil hingin natin biyaya ng Diyos na maging obedient, maging masunurin. Kasi minsan, sa panalangin, tinuturuan din tayo maging, makinig sa boses ng Panginoon. To teach us to listen to the voice of God through silence. Through silence. The language of God is silence. Kasi marahil tayo yung salita ng salita sa Diyos eh. Lord, pahinggan ganito. Lord, alam mo ba, Lord, Father, mechanical. Di pa tapos. May sagot ka na. Bawa, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you. Parang hinahabol mo, no? Parang ka nag-harap. Hindi mo naririnig ang iyong mga panalangin. Marahil puro ikaw ang salita ng salita sa Panginoon. And we all know that prayer is a communication. God, it's now our opportunity to communicate with God. So kapag may communication, dapat may listener at may sender, may receiver, di ba? May nagsasalita, merong nakikinig. Baka tayo nakisalita na salita. Pero kung gusto natin malubos na maunawaan kung ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, tulad ni San Jose,
na isang esposo ni Maria at ama-amahan ni Jesucristo, na nahimik siya. Wala siyang binanggit anumang salita. Nahimik siya. At doon niya narinig ang kanyang misyon. Wala na ho akong oras para manahimik. Pero sa tuwing ako'y nananalangin, napakahalaga ng katahimikan. Sapagkat doon ko naririnig, nadadama ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Another lesson is to teach us to exercise our faith in God. No? Through prayer, we will be able to express our faith to God. Madali na mas lumalalim ang ating pananampalataya, mas napapayabong ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi na kailangan memorize yan. Kasi sa gitna ng unos ng pamilya, kung ikaw ay mayroong malalim na oras sa panalangin, anumang unos to, nananalig ka, sumasampalataya tayo sa Diyos. Sapagkat alam mo, hindi tayo papabayaan. In prayer, another is to teach us to be pure in thoughts, words, and in deeds. Guilty ako dito. Sapagkat minsan sa aking buhay, hindi ako nagiging pure sa aking iniisip, sa aking sinasabi, at sa aking ginagawa. Kaya nga siguro, ang hinihiling kong biyaya ngayong Kwaresma, mapalalim po ang buhay panalangin sapagkat ang tuturo ng panalangin ay maging pure. Pansinin niyo, kung ikaw ay may ugnayan sa Panginoon Diyos, kung ang panalangin ay isang ugnayan sa Panginoon Diyos, wala kang ibang iisiping masama sa kapwa. Wala kang sasabihin masama sa kapwa. At wala kang gagawing masama sa iyong kapwa. Kundi, puro to kabutihan. Pero kung ikaw ang taong hindi malalim ang panalangin o wala kang oras manalangin, o panalangin ka lang, dasal ka ng dasal, wala sa puso pero puro na sa nguso, para bang hindi mo na isa sa buhay ang panalangin iyong sinasampit. And last but not the least, to teach us to be humble. Kasi minsan sa panalangin, para bang inuutusan natin ng Diyos. Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. Lord, ikaw na, dapat meron kaming ganito. Dapat bigyan mapanalo mo ako sa loto. Dapat mag-top notcher ako. Dapat, para bang, wait. Bakit natin nauutusan ng Panginoon Diyos? Hindi ba mas pinakamagandang panalangin yung isa sa mga pinakamagandang panalangin pag tayo ay nagsisimba? Yung pinaka-humble, the most humble prayer na ating dinadasal o ating dinadasal pag misa. Ano kaya yun? Aside from Lord of Mercy, the competitor, yung sinasabi natin, no? Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Diba? Imagine mo, yung hindi, alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat, pero still, pinipilit mo maging mabuti. Kasi, ang kahinaan talaga ng demonyo, kapag nakitaan ka ng humility, gusto kasi ng demonyo maging proud ka. Mataas ang iyong pride. Pero pag nakitaan ka ng demonyo ng humble humility, kaya mong i-give up ang anuman meron ka para ipakita sa Diyos na ito, Lord lang po ang kaya ko. Wala po kung hindi po karapat-dapat. Dahil sumasayad ang sarili mo sa lupa. Alam mo, iaangat ka. Diba? Sabi nga, whoever humbles himself shall be exalted. And whoever exalted himself shall be, diba, humble. No? So, tama ba yun? In other words, kung sino man yung nagtataas, ang nagmamataas siyang ibababa. At kung sino man yung ibababa, siya itataas. Kaya nga, tayo bilang Kristiyano, humility is the key for us
for God to listen to our prayer. For able for God to listen to our prayer. Diba? Napakaganda, di ba? Napakalalim. So, ano naman yung benefits, no? Mental health benefits of prayer. Well, again, Joseph, it gives perfect joy. Again, ano ba pinagkaiba ng happiness and joy? No? Sabi nga, narinig ko to sa isang sermon ni Father Dave Concepcion dito sa Lay Force nung siya nagbibigay ng retreat recollection. Siguro may mga almost 10 years na yata or less. Sabi niya, the difference between happiness and joy. Happiness is a choice. Joy is a gift. Happiness is a choice. Joy is a gift. So therefore, if we pray, okay, it also gives us perfect joy na wala na tayong ibang hahanapin pa kasi mas umaapaw ang kasiglahan ng ating sarili. Kaya nga minsan, kapag ikaw down na down, hindi mo, para sa akin ang lagi ko sinasabi sa mga patient ko, kung hindi naman po malaking abala sa inyo, siguro marahil ang pwede natin ibigkasin sa mga panalangin, sa mga oras na ito na ikaw ay down na down, yung Lord, payakap. Lord, payakap naman. Alam mo, di sa isang salitang payakap, Lord, payakap, marahil pakikinggan ka ng Diyos. At kapag ikaw ay nanalangin doon sa Lord, payakap, hindi lang healing, mental healing ang maibibigay sa, kundi perfect joy o joy. Kasi bakit? Yun yung magbibigay sa iyo ng panibagong sigla para magpatuloy mo na yung pagbangon sa araw-araw. Diba? Another, it helps us to be optimistic, positive. No? If we are prayerful, then we tend to be more grateful. Again, happiness will not teach you to be grateful, but gratefulness will teach you to be happy. So we are always looking for what is good. No? I thank you, Lord. Ang ganda ng buhay, ang ganda ng umaga. Diba? Kaya nga, may isang kanta akong gustong kanta, paborito na every time na narinig ko yung Sunday morning. Sunday morning, parang I forgot the lyrics, pero yung Sunday morning, no? It gives me a new hope, no? A new perspective na every time na narinig ko yung mga ganong kanta, everything will turn into positive, no? Pero sa prayer, para bang, alam ko wala na akong kagalingan. Pero bahala na ang Diyos. Bahala na. Hindi naman ako mawawala ng gana sa pagdarasal. So, sa pagpatuloy ng pagdarasal, hindi bumababa iyong moral, but bagkus na natutulungan pa na tumaas ang iyong moral. Another benefit is it reduces emotional, physical, and mental stress. Kaya kami sa pagkakatulad yan, medyo napapagod ako sa trabaho. Isang bagay na ginagawa ko ay mag-spend kahit papaano ng 10 to 15 minutes of prayer, silent prayer. It will be in a private room or in my office or in a chapel, adoration chapel. Wala ko ibang sasabihin, pero alam niyo sa totoo lang, it is also a form of my self-care na siguro kaya hindi ako makapag-discern, hindi ako makapag-focus sa aking psychotherapy and counseling o sa client ko, siguro kailangan ko lang muna manalangin para ma-clear ang aking isip kasi pagod na ang aking katawan, ang aking emosyon at aking kalooban. Prayer is also my self-care. Hopefully. Another, it helps to manage our emotions properly. Again, normal ang lahat ng emosyon. Normal magalit, pero wag mo sasaktan. Do no harm.
Guilty ako dito. Alam mo, dami kong gustong i-confess sa inyo. Guilty ako dito sapagkat minsan, dahil sa pagod, dahil sa may pagkalimot, no? Amnesia. Minsan nasasaktan ko sa salita, sa kilos, yung ibang taong hindi naman deserve saktan. I'm very sorry for that. Marahil kailangan ko pa ring palalimin ang aking buhay panalangin. Pero sa tuwing ako'y nananalangin, para bang nagiging mindful ako doon sa sinasabi ko, iniisip ko at gagawin ko. Okay? At hindi naman, wala namang mawawala kung gagawin mo naman manalangin para ma-subside yung iyong emotion, yung negative emotion at mapalitan to ng positive emotion. Another is it helps us to discover our purpose and meaning. In other words, para kanina ba tayo bumabangon? Yun ang lagi kong tanong sa sarili ko. Para kanina ba ako bumabangon? Alam mo, yung purpose, lagi ko sinasabi, in order for us to discover our purpose, kailangan ng two P's. Your passion and your potential. Your passion, the things that you love to do, and your potential, the things that you can do. First, maybe, ngayon sa buhay panalangin ko, bakit kaya hindi ako tinawag ng Panginoon? O ginawa ko ng Panginoon na maging pare. Hindi ako nagpatuloy sa buhay seminaryo. Hindi dahil malas ako sa seminaryo. Hindi dahil galit sa akin ng Diyos. Hindi dahil masama akong seminarista. Minsan yan. Madalas pala. Siguro dahil iba ang aking purpose. Ginawa ko ng Panginoon Diyos sa buhay panalangin, hinanda ko ng Panginoon Diyos na makita ko yung purpose ko. At ano yun? Yung pagiging psychologist. Sabi nga ng aking nasirang kaibigan na isang theologian, si Brother Richard Pascogin na isang Dominican lay. Buti na lang di ka ginawang pare. Sabi ko, bakit naman? Di ka naging pare. Bakit naman, brother? Kasi mas magiging banal ka pa kapag naging psychologist ka. Ang kabanalan marahil, hindi ko siya sabi magiging santo ko, pero inisip ko, marahil dito ako tinawag ng Panginoon. Ito yung purpose. Kaya siguro, sa tuwing ako'y nananalangin, sa tuwing ako'y naguguluhan, meron pa bang saysay itong ginagawa ko? Babalik ako doon sa foundation, doon sa panalangin. At sa tuwing ako'y nananalangin, nakikita ko yung malinaw na purpose ko. Bakit ako bumabangon? At sabi nga natin, para kanito ka bumabangon? Babangon tayo. Diba? At kapag ikaw'y bumabangon, another benefits of prayer, mental health benefits of prayer is what? It gives us hope. Pag-asa. Pag-asang magpatuloy sa buhay. Pag-asang manatiling malakas. Pag-asang magpagaling. At lahat-lahat na. Para bang walang puwang ang hopelessness. Although, pag ikaw may mental health, disclaimer ha, hindi ko sinasabing yung mga taong may mental health issues ay walang panalangin. Hindi ko sinasabi yun. Okay, don't get me wrong. Ibig sabihin, bago pa dumating ang pinakamalalim na unos sa ating buhay, okay, para makaramdam tayo ng wellness, ma-manage natin ang ating mental health issues, makakatulong ang panalangin. Nakakatulong. Aside sa irarank natin, seek professional help, no? Pero, kumbaga sa gamot, food supplement ang prayer. Makakatulong. Kaya nga, mas maganda kung magte-therapy tayo, at the same time, gagawin natin itong panalangin
para na sa gano'n at inumin ang gamot para na sa gano'n balanse. Baka kasi mamaya isipin ninyo, kaya pala may mental health issues yung kapitbahay ko kasi hindi nagdarasal, hindi nagsisimba. Ops, op. Pakiusap, wag niyo i-edit 'to. Hindi yun totoo. Okay? Maaaring ikaw na nakikinig ngayon, maaaring ipanalangin mo din sila na makaramdam din, mabigyan sila ng perfect joy, matulungan sila, magkaroon sila ng optimism, mawala ka ng stress, ma-manage nila ang kanilang emotions, makita nawa nila ang kanilang purpose, at higit sa lahat, mabigyan nawa sila ng hope. Okay? Wag niyo po siyang pag nag-download niyo itong video ito, okay? Wag niyo pong putulin o isantabi, no? Napakahalaga din po ito. Okay? Tandaan po natin yan. So what is the big message? Sabi ni Pope Francis, do not lose hope. Ayan. Do not lose hope. St. Joseph also experienced moment of difficulty, but he never lost faith and was able to overcome them in the certainty that God never abandons us. You see, even St. Joseph, nakaranas din siya ng difficulty na mag-decide. Pero at hindi siya nawala ng sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. At sa Panginoon Diyos, na-overcome niya yun kasi alam niya hindi niya tayo papabayaan. Kaya, do not lose hope. Muli, ako si John Canis Carandang at naway at may natutunan po tayo sa ating usapang lalaki para sa buwan ng Marso. Dalangin ko ang inyong kaligtasan at kaginhawaan. Salamat po at God bless us all.